ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang buhay, mga ginigiliw kong kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ika-24 ngayon ng Enero, ginugunitan natin si San Francisco de Sales, obispo at pantas ng simbahan. Siya ang patron ng mga Katolikong manunulat at pahayagan. Pasalamatan natin ang Diyos kay San Francisco de Sales at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating maging marapat tayong daluyan ng habag, malasakit at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Marinig natin sa mabuting balita ang pagpagaling ng Panginoong Hesus sa maraming taong may karamdaman. Pakinggan natin ito mula kay San Marcos, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Lumayo si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad papunta sa dagat. Maraming taga-Galilea ang sumunod sa kanya. Mayroon din namang mga taong galing sa Judea at Jerusalem, at sa Idumea at sa kalyang ibayo ng Jordan, at sa Tiro at Sidon. Marami ang nagpunta sa kanya nang mabalitaan nila ang lahat niyang ginagawa. Kaya tinagubilinan niya ang kanyang mga alagad na ihanda ang isang bangka para sa kanya dahil maraming tao at baka nila siya maipit. Marami na siyang pinagaling, kaya pilit siyang inaabot ng lahat ng may karamdaman para mahipo siya. Sinusugod siya ng mga inaalihan ng maruming espiritu pagkakita sa kanya. Nagpapatira pa sila sa kanyang paanan at pasigaw nilang sinasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos!" "Ikaw nga!" Ngunit tinagubilinan nila siyang huwag siyang ibubunyag. Magandang araw! Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. May 20 taon na ang nakalipas nang operahan ako sa matres. Sa huling sandali, bago nagka-epekto ang anesthesia, naramdaman ko ang marahang haplos ng doktora sa aking buhok. Pumanatag ang aking loob. Parang may kasamang dasal ang kanyang hipo at sa sandaling iyon, ipinagkatiwala ko sa Diyos at sa kanilang mga kamay ang aking buhay. Sa Ebanghelyo, napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar ang humahabol kay Jesus para siya mahipo at mapagaling. Bunga nito, inutusan niya ang mga alagad na maghanda ng bangka dahil baka siya maipit ng mga ito. Hindi pa ito ang takdang panahon para lubos niyang maipagkaloob ang kaligtasan para sa lahat. Ngayon, hindi na natin pisikal na nakikita at nahihipo si Jesus. Pero patuloy natin siyang naririnig at nadarama sa mga taong ipinapadala niya sa mga sandali ng krisis sa ating buhay. Nagpapayo, nagpapaabot ng pagmamahal, nagbibigay ng mga mumunting bagay na nagpapangiti sa atin sa gitna ng mga hirap, sakit at lumbay. Sa mata ng pananampalataya, alam nating kasama siya at hindi tayo kailanman iiwan. Sabi nga ng isa kong kaibigang pari, sapat na siya para tayo lubos na lumigaya. O Jesus, bawat sandali, bawat araw na higit kitang nakikilala, lalong natitiyak ko, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Mahal na mahal kita. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ihabilin natin sa Panginoon ang bagong taon 2019 at manalig na siyang may likha sa atin ang may ganap na kontrol sa ating buhay at pag-iral sa mundo.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.